naku, magagalit ata sa akin si VP Sara dahil pinalutang ko itong tambalan na ito. Pero ang katotohanan, kaya naman na hindi na siya nagpumilit dun sa confidential fund, bagamat alam naman natin na parang 20 out of 24 sa senador ang kanyang kinampanya, no? Nung nakalipas na eleksyon at yung eleksyon bago pa yan, ay dahil masyado pang maaga ang politika. No? At ang panawagan nga niya, kinakailangan wag muna tayo magbatak-watak dahil lamang sa politika, dahil kinakailangan natin maging malakas ang bansang Pilipinas. So sorry VP Sara, no? mukhang ako'y mapapagalitan ng ating Vice President pag dahil sa ginawa kong paglutang, pero totoo naman kasi Ayun na po. malinaw mga pangyayari ngayon na parang vibes na vibes yung dalawa para maging tambalan sa susunod na eleksyon. No? Ayun, Pareho silang anaw sa politika at pareho silang paninindigan. Sabi ko nga, pareho silang kababayan with balls. Oo nga po. I was gonna ask Attorney Roque, paano, saan nanggaling? It's been a while kasi medyo nananahimik ka and then now, eto na, biglang napunta na naman sa iyo yung attention pero this time about nga po sa 2028 presidential elections. Saan nanggaling yun? Bakit bigla mong naisip etong ganitong tambalan? Oo, ang nangyari kasi, no, para kasing bagamat hindi pa talaga nagkakaroon ng biyak sa samahan ng unit team at ako naman po tumayo sa kaparehong entablado ng unit team, nakikita natin ngayon ang importansya ng paninindigan ng mga leaders bilang basihan ng pagsasama. Parang ang nangyari kasi, yung basihan ng pagsasama ng Marcos PBBM ay dahil sa pagkakaibigan ni Inday Sara at dito kay Amy Marcos. Pero nakita natin na nung nanumpa na at nag-discharge na ng katungkulan, no, yung dalawa, malaki yung pagkakaiba ng pananaw nila sa daigdig at pananaw nila sa politika. No? Kaya ngayon, iniisip ko siguro yung prinsipyo, yung mga paninindigan, yan ang ngayon ang dapat na maging basihan para magkaroon ng tambalan sa politika at hindi lang ang mga personalidad. Ito po, bago nyo po inilabas, yung ganito po ninyong opinion, ano, na tingin nyo ay they are the perfect tandem come 2028. Dahil sabi nyo nga po, ano po yung words nyo, ay pareho silang babaeng may balls. Ayun, sabi nyo nga po. Kailan nyo ho sila parehong huling nakausap? Well, okay. Si Senator Amy matagal na. Okay? Although itong si VP Sara para nung isang linggo lamang, no? Pero alam mo, nung nag-usap kami, wala pang indikasyon na siya ay magbibigay, no? At bibigyan niya ng prioridad yung kapakanan ng bansa, no? At yung importansya yung pagiging pagkakaisa ng bansa, no? Ang pagkakaintindi ko, nung huli kaming nagkita, parang palaban pa siya, no? At naghahanda rin ako sa laban, no? Dahil talaga namang kapag ang budget ng isang kakampi ay liniitan mo, tinatrato mo siyang oposisyon at hindi kakampi, no? So nagulat talaga ako dun sa kanyang naging desisyon na para sa pagkakaisa ng bayan ay inatras na niya yung kanyang pagnanais na magkaroon ng confidential fund. At doon ko naisip, no, na sabay naman lumabas itong si Amy Marcos at tumindig at sinabi niya na naninindigan pa rin siya para kay dating Presidente PRRD, bagamat yung kanyang pinsan ay linalapastangan ng husto yung si dating Presidente PRRD. No? Kaya nga sabi ko, only do they have balls, meron talaga silang paninindigan, meron silang katapatan, no? Na bihira talagang makita sa politika. At sa unang-unang pagkakataon, parang bagay sila dahil pareho sila may paninindigan, may katapatan, may katapangan na mga qualities na kinakailangan natin sa mga namumuno sa ating bayan. Ihati po ang opinion ng marami tungkol po dito sa confidential funds at intelligence funds. Pero ang pansin naman po ng iba, bagamat matagal pa po ang presidential elections, ay tinatrabaho na raw ho, napakikita nila parang tinatrabaho na raw ho si VP Sara. Kayo po, matagal na kayo sa politika, ano ang inyong obserbasyon or inyo pong basa sa nangyayari? Hindi po parang, tinatrabaho na po talaga siya dahil alam nila na napakataas ni Inday Sara kung ang pagbabasihan natin ay yung mga statistical polls, no, na kung gaganapin ang eleksyon ngayon, mananalo talaga si Inday Sara. At ngayon pa lang, nagpapakita na ng interes, yung ibang may mga ambisyon, no, na bagamat parang napakalayo ang kanilang mga tsansa na manalo sa pagiging presidente, ay nagnanasa. No? At unfortunately, dito sa Pilipinas, imbis na plataforma ang pinalulutang para basihan, para suportahan siya ng taong bayan,
ang style talaga ng mga politiko ay sirain ng kalaban. No? It is one of negative campaigning kesa yung itaguyod mo kung anong magagawa mo sa ating bansa, no? At anong plataforma mo. No? So sigurado po ako nagsimula na yung proseso.